Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta tungkol sa blank items sa BICAM report. Sabi niya, alam daw niya sino ang nag-fill in the blanks. Ito, i-share ko sa inyo ang reaction o vlog ni Pinoy Views and Opinions at dagdagan ko na lang ng aking reaction mamaya. Alam po raw ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, kung sino ang posibleng nagpalit o nag-fill in na blanks doon sa mga blankong provision sa report ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 budget. Sabi pa ni Marcoleta, dalawa lang daw ang salaring, mga kababayan. It's either ang pamunuan ng Congress o ang DBM. Dahil unang-una, ang final na copy doon dito, mga kababayan, ay dadaan at aaprobahan ng DBM. At pangalawa, ang huling mag-iimprenta nito ay ang Kongreso! At sabi pa nga dito sa diskusyon ni na Marcoleta, mga kababayan, ay posibleng isa o dalawang tao lang ang nagdesisyon kung ano ang i-fill in the blanks nila. Interesting po itong pinasabog ni Marcoleta, mga kababayan. Panoorin po natin. Pero dalawa lang ang pwedeng magpalit. Yan. Dalawa lang ang pwedeng magpalit. Dalawa lang kasi ang pwedeng magpalit doon eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint. Sila tambalos-los, mga kababayan, ang magpiprint niyan. Nung Kung hindi sa House, Okay, dalay. Kaya medyo nagano. sa DBM, DBM. pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Ere-receive. Pero bago i-print, mga kababayan, susuriin din yan ng DBM. Maaring iisang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Mayroong ganyan. Maaaring isang tao lang ang nagdesisyon. Sino ba sa kanila, mga kababayan? Ang, Isang tao o dalawang tao. Isa o dalawa. Tatlo, takbo! Pagkaalam natin, mga kababayan, yung isang tao sa Kongreso, tumakbo na. Nasibak na sa pwesto, mga kababayan. Nandito pa ba yon? Nung isa? Yung buhaya? Ewan lang natin, mga kababayan, sana nandito pa. Totoong may blanco. Ang pinagbabasihan ko dito, Opo. Jen Nelson, Kuya Benny, ay yung kopya na pinadala sa akin. Yun. Kasi lahat Pati si Marcoleta, mga kababayan, umamin na totoong may blanco. ng members ng Congress ay mabibigyan nung BICAM. Ano ulit ang sabi ni BBM? He is lying! Budol! Anong lying? Lahat na kinumpirma na mayroong blanco. Ikaw ang lying, BBM. Cameral report. Kasi kinakailangan i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, Plenary lang ang magra-ratify, ha? dahil sa ira-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300 ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So makikita Kaululan, mga kababayan, yung ginawa ng Kongreso. Dahil alam nyo, minutes before ni-ratify yung proposed budget, mga kababayan, at saka pa nila isinend sa email sa bawat kongresista. So paano na yan marireview? At ito naman mga julol na kongresista, mga kababayan, ang the way na pagpasa nila sa budget na iyon ay aye and nay. Yung sa boses lang, mga kababayan, na voting. Less than 1 hour, mga kababayan, sabi ni Marcoleta, yung natitirang panahon niya para i-review ang budget bago ito pagbotohan. Totoy na libo-libong pages yun. Ganyan nila minagic, mga kababayan. Tapos itong mga buhayang sunod-sunuran, sige, pasa na yan. Ang daming mga anomalya. po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras. Kasi sa 300, di naman yan sabay na maya ano yun eh. Opo. Send Sa sa akin, email. sa panig ko, dahil letter M ako eh. Na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 6:27 p.m. PM. Tapos pinasa, mga kababayan, alas 7. Nasa lampas kalahating oras na lang ang panahon niya para mag-review ng budget. So paano na yan? Ano naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos. Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Nung first day, mga kababayan, matagal yan nilang pinagtalunan ng budget, mga kababayan.
Nakita nyo, hinarang si Marcoleta mga kababayan ng mga babaeng mga wrangler din, sina Garin, pati na nga si Acosta, kasama humarang doon, sina Estela Kimbuluslos. Hinarangan si Marcoleta mga kababayan para hindi makapagtanong. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. 2 batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Hinarang. Talagang diniscourage nila ako, no? Huwag na kayo magtanong, Apo. Kung ngayon, kung talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna ng Magpaano muna kayo daw? ng permiso mula sa ating majority leader. Ganyan sila kahudas mga kababayan dyan sa Grabe, Congress. no? Kaya nga prone sa corruption eh. Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakitang meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng mga bayan black? Sina Francine Castro mga kababayan, unlimited, no? Na Anytime gastos. pwede silang magpalista ron. Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa ano. So nawalan na ako ng gana ron eh. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Pinakuna ko na litrato. Eto na mga kababayan ang resulta ng Saan BICAM. sininag ngayon? Alas 7 ng gabi. Alas 7. O, Jen. Alas 7. Kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na Na-receive ni Marcoleta 6 p.m. na pasado mga kababayan. magbasa at mag-analisa ng mga figures. 6:47 mo na nyo na-receive. Hindi, 6:27. 6:27, Apo. Less than 1 hour o mga 30 minutes na lang ang natitira. Higit na 200 pahina yung report na yon. 33 minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko doon sa huli, wala naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako doon eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko doon, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga eh. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yon, Kuya Benny. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. La, 28 pala. So, knock-knock, BBM. Anong sabi mo? He is lying. Andyan ang mga blanco o katulad ng blankong utak mo. Oh, ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify may blanco? Ba't walang nag-object? At saka yung Malamang mga kababayan hindi nakita. Oh, dahil time constraint eh. Minadali. Si Marcoleta nga 6:27, 33 minutes na lang ang natitira mga kababayan para i-review. Wala na talaga. Kahit isang oras pa. Sa dami bang pages noon, nalusutan sila mga kababayan ng mga buhaya para lumusot ang blanco. Sila na mag-feel o magkano kayo makikickback nila doon, no? kopya ko kasi Billions of pesos ang amount noon mga kababayan. pinadala sa akin by email, may pirma. Perma na lang BICAM ha, meron na. Bilangin ko pa yung per page, nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganon. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Ang alam ko, 12 sa Senado, 12, kaya maring higit pa. Siguro 15, kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman eh, yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong BICAM. representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. Yung BICAM na dapat so ito, i-summarize natin ano. According to the good Congressman Marcoleta, dalawa lang ang posibleng gumalaw noon. Taga House of Representatives or doon taga DBM, Department of Budget and Management. Diyan nanggagaling ang nag-fill in the blanks na pwede isa o 2 tao lang ang gumawa. So at least, inamin na ni Congresswoman Estela Kimbo na merong ang blank items, tapos yung paliwanag niya na authorized daw ang technical staff ng Congress na mag-fill in the blanks. Kasi yun daw ang nakalagay sa provisions. So, kasi yung mga typographical errors, pwede daw i-correction.
Kaya lang, ang hindi masagot ni Congresswoman Kimbo, kung yung pag-fill in the blanks ng mga amount, budget, millions o billions ang involved, considered ba yun na typographical o grammatical errors? Yan ang hindi nila masagot. Kaya pasalamat tayo at naisampa na ang petisyon sa Supreme Court tungkol nito. Hintayin na lang natin ang aksyon ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas.